Nagdeklara ng state of calamity ang Baguio City dahil sa epekto ng krisis sa langis. Sa mahal ng petrolyo, ilang tsuper na ang tumigil sa pamamasada sa City of Pines. Kaya ang mga commuter doon nagtitiis palagi sa mahabang pila sa mga terminal. Live mula sa Baguio City, nasa frontline ang balitang yan, si Gio Robles. Gio, kumusta na ang sitwasyon dyan, lalong ngayong rush hour na? Angela, Andre, apektado ng taas presyo sa petrolyo ang pamamasada ng mga kapatid nating tsuper dito sa summer capital of the Philippines. Sa jeep umaasa ang karamihan sa mga residente at mga turista rito sa Baguio, kaya malaking perwisyo ang pagtigil sa pamamasada ng ilan sa mga tsuper. Ramdam ng mga residente na kumonti raw ang mga jeep na masasakyan. Reklamo ng mga tsuper na uubos ang kanilang kita sa diesel, kaya mas pinili ng ilan na huwag munang bumiyahe. Kwento naman ng ilang driver, kapansin-pansin ding kumonti ang kanilang mga pasahero at maging mga turista, kaya lalong nabawasan ang kanilang kita. Sa kabila niyan, may mga kapatid pa rin tayong tsuper na namamasada pa rin para hindi mahirapang sumakay ang mga pasahero rito sa Baguio. Isinailalim na sa state of calamity ang lungsod dahil sa krisis sa langis. Sa ilalim nito, magagamit ng LGU ang disaster funds nito para sa mga apektadong sektor. Kabilang dyan ang sektor ng turismo na nakapagtala ng 50% na pagbaba sa tourist arrivals ayon sa LGU. Pati mga hotel at restaurant dito apektado rin. Halos 30% daw na mas mababa ang naitala nilang bookings. Kaugnay naman sa service contracting program na nakatakdang simulan sa susunod na linggo, April 15, inaabangan pa ng mga tsuper dito sa Baguio ang guidelines o detalye sa pagpapatupad nito. Sa ilalim nga niyan, sa sweldohan ng gobyerno ang mga tsuper na babiyahe tuwing off-peak hours. Balik sa inyo. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.